Ako si Jomar Santos at ito ang aking kwento ng paghihirap. Taong 1976, 25 taong gulang ako, pulis sa bayan namin sa Bataan. Pero bago ko ikwento ang nangyari sa akin, kailangan ninyo munang malaman kung sino ang aking lolo Teban at kung bakit siya ang pinakamahalagang tao sa buhay. Si Sebastian Teban Santos, aking lolo sa ama, ay kilala sa buong probinsya bilang isang malakas na antinghero. Hindi lamang siya ordinaryong tao, kapitan siya ng aming barangay at may kakayahang makipaglaban sa mga aswang na nangingibabaw sa gabi. Simula pa noong bata ako, palagi kong nakikita si lolo na may bitbit na mga kakaibang bagay, mga anting-anting, mga bundok ng asin, mga dahon ng sampagita na laging sariwang nakasuklay sa kanyang bulsa. Lolo Teban ay matangkad na lalaki, may kulay kayumangging balat na parang ubas at mga matang kumikinang kahit sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pilat, hindi galing sa trabaho sa bukid, kundi galing sa mga labang hindi nakikita ng karamihan. Kapag tinatanong ko siya tungkol dito, ngingiti lang siya at sasabihin, "Anak, may mga bagay sa mundong ito na hindi mo pa kailangang malaman." Pero noong ako ay 10 taong gulang, nalaman ko na ang isang gabi ng Hulyo 1961, hindi ako makatulog dahil sa init. Bumangon ako mula sa aming kubo at nakita ko si lolo na naglalakad patungo sa kakahuyan. May bitbit siyang isang maliit na sako at isang matandang itak na laging nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako sa kanya. Maingat akong naglakad sa likod ni lolo, ginagamit ang mga puno bilang takip. Ang buwan ay kulang-kulang lang, kaya madilim ang paligid, pero nakikita ko pa rin ang kanyang figura dahil sa puting kamisa na suot. Huminto siya sa gitna ng isang malaking clearing, at doon ko nakita ang isang bagay na magbabago sa aking buong pag-unawa sa mundo. May isang pamilya ng mga tao na nakaupo sa lupa, isang ama, ina, at 3 bata. Umiiyak silang lahat, at sa unang tingin, akala ko naligaw lang sila. Pero paglapit ni lolo, nakita ko na may kakaiba sa kanilang mga mata. Pulang-pula ang mga mata nila, at ang kanilang mga daliri ay parang panga ng hayop, mahaba at matalas. Mga aswang, bulong ni lolo narinig ko kahit malayo. "Hindi kayo dapat nandito sa teritoryo namin." Tumayo ang lalaki at sa loob ng 1 segundo, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, tumubo ang mga balahibo sa buong at ang kanyang mukha ay naging parang aso na may mga pangil na nanlala. Sumigaw siya. Isang tunog na hindi galing sa tao kundi sa isang demonyo. Hindi ako nakagalaw sa tao. Nakita ko na lumundag ang aswang patungo kay lolo, pero ang aking lolo ay handang-handa na. Kinuha niya ang isang maliit na bato mula sa kanyang bulsa, isang kumikinang na bato na may kulay asul, at hinawakan ito ng mahigpit. Bigla na lamang naging maliwanag ang paligid na para bang may bumukas na ilaw sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ay nanggaling sa anting-anting na hawak ni lolo. Sumigaw ang aswang sa sakit nang matamaan siya ng liwanag, at sa loob ng ilang segundo, naging abo na ito. Ang natitirang 3 aswang, ang babae at ang 2 bata, ay lumuhod sa harap ni lolo. "Pakiusap, huwag mo kaming patayin," iyak ng babae. "Hindi namin alam na bawal dito. Maghahanap na lang kami ng ibang lugar." Nakita ko na tumango si lolo. "Umalis na kayo. Pero kung makikita ko kayong muli sa teritoryo ko, wala akong magiging awa sa inyo." Mabilis na tumakbo ang 3 aswang papalayo at naiwan si lolo mag-isa sa clearing. Umupo siya sa isang malaking bato at huminga ng malalim. Doon ko napagdesisyonan na lumapit sa kanya. "Lolo," tawag ko ng mahinhin. Lumingon siya sa akin at sa halip na magalit dahil sumunod ako, ngumiti lang siya. "Alam ko na nandyan ka, Jomar. Halika rito." Umupo ako sa tabi niya at hinawakan niya ang aking balikat. "Hindi ka ba natatakot?" tanong niya. Umiling ako, kahit totoo naman na kinakabahan ako. "Hindi po, lolo, kasi kasama kita." Ngumiti siya ng malaki. "Mabuti, kasi kailangan mo nang malaman ang totoo tungkol sa aming pamilya, Jomar. Hindi tayo ordinaryong mga tao. Tagapagtanggol tayo ng mga tao laban sa mga nilalang na gaya ng nakita mo kanina." Kinuha niya ang anting-anting na ginamit niya kanina at ipinakita sa akin. "Ito ang anting-anting ng tikbalang. Binigay sa akin ng aking tatay at binigay sa kanya ng kanyang tatay. Matagal na itong nasa aming pamilya at balang araw, mapapasayo na rin ito." Hinawakan ko ang bato. Mainit ito sa kamay ko at parang may kuryenteng dumaloy mula dito patungo sa aking buong katawan. "Ano po ang ginagawa nito?" "Binibigyan ka nito ng lakas laban sa mga aswang," paliwanag ni lolo. "Pero hindi lang lakas, Jomar. Binibigyan ka rin nito ng kakayahang makita ang totoo nilang anyo at protektahan ang mga taong hindi makakamit ang proteksyon na ito." Mula noon, palagi na akong kasama ni lolo sa kanyang mga misyon.
Hindi siya sumasama sa mga tunay na pag-atake sa mga aswang. Masyadong delikado para sa isang batang 10 pa lamang, pero tinuruan niya ako ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa pakikipaglaban sa mga ito. Natutunan ko na ang mga aswang ay may iba't ibang uri. May mga tikbalang na kalahating tao at kalahating kabayo. May mga kapre na nakatira sa mga malalaking puno. May mga manananggal na hihiwalay ang kanilang katawan sa gabi at maghahanap ng mga buntis na babae. At may mga aswang na ordinaryong nagmumukhang tao sa umaga pero nagiging mga halimaw sa gabi. Ang pinakadelikado sa lahat, sabi ni Lolo, ay ang mga aswang na may hiyas. Ito ang mga mataas na uri ng aswang at ang hiyas na nasa kanilang katawan ang nagbibigay sa kanila ng hindi ordinaryong lakas. Tinuruan din niya ako kung paano gumamit ng iba't ibang sandata laban sa mga aswang. Ang asin ay nakakadepresyon sa kanila. Ang bawang ay nakakasugat. Ang tunog ng kampana ay nakakabingi sa kanila. At ang mga bendisyunan na krus ay nakakadiri sa kanila. Pero ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang paggamit ng anting-anting. Hindi ito basta-basta ginagamit. Kailangan ng pag-pray, pag-focus, at lubos na paniniwala sa kapangyarihan nito. 2 taon akong nagsanay sa ilalim ni Lolo. Natuto akong mag-meditate, mag-pray, at makipag-communicate sa mga espiritu na tumutulong sa aming pamilya. Natuto rin akong lumaban gamit ang mga tradisyonal na sandata, itak, bangkaw, at pana. Pero ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang kahalagahan ng pagkakaisa sa komunidad. Si Lolo ay hindi lamang antingero, siya rin ang kapitan ng barangay. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mga anting-anting o sandata, kundi sa pagkakaisa ng mga tao na handang protektahan ang kanilang tahan. Taong 1963, noong 12 taong gulang na ako, nakita ko ang unang malaking labanan ni Lolo laban sa isang napakalakas na aswang. Isang gabi ng Oktubre, may malakas na ulan at hangin. Sa loob ng aming kubo, narinig namin ang isang malakas na sigaw. Hindi galing sa tao, kundi sa isang malaking hayop. Tumayo si Lolo agad at kinuha ang kanyang mga sandata. Ano po yun, Lolo? Tanong ko. Malaking aswang, sagot niya, habang sinusuot ang kanyang anting-anting sa leeg. Mukhang may dumating na bagong nilalang sa aming teritoryo. Sumama ako sa kanya palabas ng kubo. Sa kalayuan, nakita namin ang isang malaking puno na gumuguho. May isang mataas na tunog na parang sigaw ng malaking ibon, pero mas malakas at mas nakakakaba. Maghanda kayo, Mar, sabi ni Lolo. Makikita mo ngayon ang isang tunay na labanan. Naglakad kami patungo sa ingay. Sa gitna ng isang malaking bukirin, nakita namin ang pinakamalaking nilalang na nakita ko pa sa buong buhay. Isang higanteng ibon, pero hindi ordinaryong ibon. Ang mga pakpak nito ay kumakalat ng halos 20 metro. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang apoy, at ang mga kuko nito ay mas malaki pa sa mga dahon ng saging. Sa ilalim ng ibon, may isang pamilya na nagtakbo-takbo, umiiyak sa takot. Isang ama na buhat-buhat ang kanyang malilitong anak, at isang ina na sumisigaw sa tulong. Hindi nagdalawang isip si Lolo. Tumakbo siya patungo sa malaking ibon habang hinawakan ng mahigpit ang kanyang anting-anting. Ang bato ay naging mablis na nakakakislap at ang buong paligid ay nabago ang kulay sa asul na liwanag. Lumundag ang higanteng ibon patungo kay Lolo, pero sa loob ng isang segundo, nag-teleport si Lolo sa kanang side ng ibon. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero nakita ko na may blue light na nanggaling sa anting-anting at sa susunod na segundo, nandoon na siya sa iba't ibang lugar. Ginamit ni Lolo ang kanyang itak para atakihin ang mga pakpak ng ibon. Sa bawat tama ng itak, may blue flame na lumalabas at sinusunog ang mga balahibo ng ibon. Sumigaw ang ibon sa sakit at sinubukan niyang sipain si Lolo gamit ang kanyang mga malalaking kuko. Pero si Lolo ay mas mabilis. Tumalon siya sa likod ng ibon at hinawakan ang leeg niya. Doon niya ipinasok ang kanyang itak ng malalim habang ang anting-anting ay nagbibigay ng extra power sa kanyang lakas. Sa loob ng ilang minuto, namatay ang higanteng ibon. Bumagsak ito sa lupa na parabang isang malaking puno na natumba. Ang katawan nito ay unti-unting naging abo hanggang sa wala nang natira, kundi ang mga balahibo na nakakalat sa paligid. Lumapit si Lolo sa pamilyang naligtas niya. Okay lang kayo? Tanong niya. Tumango ang lalaki habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Salamat po, Kapitan Teban. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin kung hindi kayo dumating. Ngumiti si Lolo. Bahagi lang ito ng aming tungkol. Pero kailangan ninyo ng mag-ingat sa susunod. Magstay sa bahay pagkagabi. At kung makakakita kayo ng kahit anong kakaiba, sabihan ninyo ako agad. Pagbalik namin sa kubo, umupo si Lolo sa kanyang paboritong silya at hinilot ang kanyang mga balik.
Nakita ko na pagod na siya, pero satisfied pa rin sa nangyari. Jomar, tawag niya. Halika rito. Umupo ako sa kanyang tabi. Nakita mo ang nangyari kanina? Tanong niya. Tumango ako. Opo, Lolo. Grabe po kayo. Ngumiti siya. Hindi dahil sa akin, Jomar. Dahil sa anting-anting na ito. At dahil sa tulong ng mga espiritu na nagbabantay sa aming pamilya. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leeg. Pero kailangan mo ring malaman na may kasamang responsibility ang power na ito. Ano po yun? Hindi mo basta-basta magagamit ang anting-anting na ito para sa personal na kapakanan mo. Ginagamit natin ito para protektahan ang mga taong hindi makakaprotekta sa kanilang sarili. Para sa mga taong walang kakayahang lumaban sa mga nilalang na kagaya ng nakita mo kanina, tumango ako. Sa batang edad ko, hindi ko pa lubusang nauunawaan ang kahulugan ng sinabi niya. Pero sa mga susunod na taon, mas lalong naging malinaw sa akin ang responsibility na dala ng kakayahang ito. Mula noon, mas madalas na akong kinakasama ni Lolo sa kanyang mga patrol sa gabi. Natuto akong mag-observe, mag-analyze ng mga kakaibang tunog o amoy, at mag-distinguish ng normal na hayop sa mga aswang na nagpapanggap. Isang gabi ng December 1963, habang naglalakad kami sa lugar na malapit sa ilog, narinig namin ang isang mababang tunog na parang kinakanta. Hindi malayong tunog, pero may kakaiba dito na nagpapalabas ng takot sa akin. Manananggal, bulong ni Lolo. May manananggal na malapit. Tinuro niya ang isang malaking puno na nasa gitna ng mga kanaurayong puno. Doon galing ang tunog, pero kailangan nating maging maingat. Ang mga manananggal ay mas delikado sa gabi dahil doon nila ginagawa ang kanilang paghahanap ng mga biktima. Maingat kaming lumapit sa puno. Sa tuktok nito, nakita namin ang isang babae na may haba ng buhok hanggang bewang. Nakaupo siya sa isang malaking sanga at kinakanta niya ang isang malamlam na awit na hindi ko nauunawaan ang mga salita. Pero ang pinakanakakatakot ay ang katawan niya. May kalahati lang siyang katawan, ang itaas na bahagi lamang. Ang kanyang mga paa ay wala na at sa halip may mga malaking pakpak na nakakuha mula sa kanyang bewang. Hihintayin natin, bulong ni Lolo. Kapag bumaba siya para humanap ng victim, doon natin siya aatakihin. Naghintay kami ng mga 20 minuto. Sa huli, bumaba ang manananggal mula sa puno at lumipad patungo sa nayon. Hindi namin siya sinundan dahil mas delikado kapag nasa hangin siya. Sa halip, umakyat si Lolo sa puno para hanapin ang lower half ng katawan ng manananggal. Nakita namin ito sa isang malaking sanga, isang katawan mula bewang pababa na nakaupo sa sanga na para bang naghihintay. Ito ang secret ng mga manananggal, paliwanag ni Lolo. Kailangan nilang mag-iba ang kanilang katawan para makapaghanap ng mga biktima. Pero ang lower half nila ay naiiwanan at kung masisira natin ito, hindi na makakabalik ang upper half. Kinuha niya ang kanyang bote ng asin at binuhusan niya ang lower half ng katawan ng manananggal. Agad na nagsimulang mag-smoke ang katawan at sa loob ng ilang minuto, naging abo na rin ito. Sa kalayuan, narinig namin ang isang malakas na sigaw ng sakit. Alam namin na naging successful ang aming misyon. Kaya mo na ba ang ganitong klase ng trabaho, Jomar? Tanong ni Lolo habang bumababa kami mula sa puno. Tumango ako, kahit medyo natatakot pa rin. Opo, Lolo, gusto kong matuto. Sa mga susunod na taon, continued ang aming partnership. Si Lolo ang nag-training sa akin at ako ang kanyang kasama sa mga misyon. Pero hindi ko pa nararamdaman na handang-handa na ako para sa mas malalaking hamon. Hanggang sa dumating ang taong magbabago sa lahat. Taong 1965, 17 taong gulang na ako nang mangyari ang pinakamasamang gabi sa buong buhay. Gabi iyon na nawala si Lolo Teban sa akin at ang gabi na nagsimula ang aking pangitain para sa paghihiganti. Matagal na akong hindi umuuwi sa bahay dahil nasa Manila ako para sa pag-aaral. Gustong-gusto ni Lolo na maging pulis ako balang araw at sinabi niya na kailangan ko ng proper education para dito. Pero hindi ko alam na habang wala ako, may mga bagong aswang na dumating sa aming lugar. Mga aswang na mas malakas at mas delikado kaysa sa mga naranasan namin dati. Noong gabi ng October 25, 1965, umuwi ako galing sa klase ko sa Maynila. Excited akong makita si Lolo dahil may mga bagong natutunan ako tungkol sa law enforcement na gusto kong i-share sa kanya. Plano namin na mag-patrol din ng gabi para makita ko kung ano ang mga bagong development sa aming lugar. Pero pagdating ko sa aming kubo, nadinig ko agad na may hindi ang usual na tunog ng gabi. Walang mga kuliglig, walang hangin na humihipot sa mga dahon, walang normal na tunog ng kagubatan na palagi naming naririnig. Tanging katahimikan lang ang bumalot sa paligid, isang uri ng katahimikan na nagiging dahilan ng takot. Mabilis akong naglakad patungo sa aming kubo. Sa labas, nakita ko na nakabukas ang pinto. Hindi normal para kay Lolo na mag-iwan
ng nakabukas na pinto. Lalo na sa gabi, pumasok ako sa loob at tinawag si Lolo. Lolo, nandito na ako. Walang sagot. Nilibot ko ang buong kubo. Sa kusina, sa sala, sa kwarto ni Lolo. Wala siya. Pero sa kwarto niya, nakita ko na may mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga damit ay nakakalat. Ang kanyang mga aklat ay nakatambad. At ang kanyang mga anting-anting ay hindi na nasa kanilang usual na lugar. Lumabas ako muli at tinawag si Lolo sa buong paligid. Lolo Teban, nasaan ka po? Nakita ko sa lupa na may mga bakas ng paa. Hindi ordinaryong bakas ng tao, kundi mas malaki at may mga matalas na mark na parang galing sa mga kuko ng hayop. Sinundan ko ang mga bakas na ito at dinadala nila ako patungo sa likod ng aming kubo sa lugar na malapit sa malaking puno ng balete. Doon ko nakita si Lolo, nakahiga siya sa lupa at ang kanyang puting kamisa ay puno ng dugo. May mga malalim na sugat sa kanyang dibdib, sugat na obviously galing sa mga malalakas na kuko. Ang kanyang mukha ay putla na at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Lolo, sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig na ito, pero nakita ko na humihinga pa siya ng mahina. Nang narinig niya ang boses ko, unti-unting nag-slow ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Jomar, bulong niya ng napakahina. Nandito ka na. Lolo, ano ang nangyari? Sino ang gumawa sa inyo? Tanong ko habang sinusubukan kong tingnan ang kanyang mga sugat. Napakalalim ng mga ito at hindi tumigil ang pagdurugo. Si Nilo, sagot niya. Ang boses ay halos hindi na nadinig. Si Nilo Santos ang pumatay sa akin. Nagulat ako. Santos? Kapareho ng aming apelyido. Sino po si Nilo Santos, Lolo? Hindi ko po kilala ang taong yan. Hindi siya tao, Homar. Paliwanag ni Lolo. Hirap na siyang magsalita pero pinilit. Aswang siya. Pero hindi ordinaryong aswang. May hiyas siya na nagbibigay sa kanya ng napakalakas na kapag. Hinawakan niya ang aking kamay ng higpit. Matagal na niyang hinahanap ang aming pamilya. Galit siya sa amin dahil noon pa, patay na namin ang marami niyang kapamilya na aswang. Pero Lolo, bakit hindi kayo nakasama? Bakit kayo nag-isa? Tanong ko habang umiiyak na. Hindi ko inaasahan na ganito na siya kalakas, sagot ni Lolo. Ang hiyas na nasa kanya ay hindi ordinaryong hiyas. Binigay iyon sa kanya ng isang malaking aswang na pinatay namin ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam na kinuha niya ang hiyas na iyon. Tumayo siya ng kaunti at may kinuha siya sa kanyang bulsa. Ang anting-anting ng tikbalang. Ang mismong anting-anting na ginagamit niya sa lahat ng aming mga misyon. Kunin mo ito, Jomar, sabi niya habang iniaabot sa akin ang anting-anting. Ito na ang sayo na ngayon. Ikaw na ang susunod na antingero ng aming pamilya. Kinuha ko ang anting-anting sa kanyang kamay. Sa sandaling nahawakan ko ito, naramdaman ko agad ang init na dumadaloy sa aking katawan. Pero mas malakas pa rito ang sakit na naramdaman ko sa puso ko dahil sa nangyayari kay Lolo. Lolo, hindi kayo pwedeng mamatay, sabi ko. Kailangan ko pa kayong matuto. Hindi ko pa alam ang lahat ng mga dapat kong malaman. Ngumiti si Lolo ng mahina. Alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman, Jomar. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at sa mga espiritu na tumutulong sa aming pamilya. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kanyang malamig na kamay. Pero may isang importante akong sasabihin sa'yo. Si Nilo Santos ay hindi pa tapos sa aming pamilya. Hahanapin kanya balang araw at kailangan mong handang lumaban sa kanya. Saan ko po siya mahahanap? Paano ko po siya malalapit? Hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon, sagot ni Lolo. Pero alam ko na hindi siya tumitigil sa paghahanap ng mga antinghero para patayin. Maghahanap ka ng mga paraan, Jomar. Gamitin mo ang anting-anting at maghanap ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Unti-unti nang humina ang kanyang boses. Pero huwag mong kalimutan, hindi ito tungkol sa personal na galit. Ito ay tungkol sa proteksyon ng mga taong hindi makakapagprotekta sa kanilang sarili. Si Nilo ay patatay pa ng maraming tao kung hindi mo siya pigilan. Ipapangako ko po sa inyo, Lolo, sabi ko habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Hindi ko po kayo pababayaan. Papatayin ko si Nilo Santos at ipapakita ko sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga taong sumusuway sa aming pamilya. Ngumiti si Lolo sa huling pagkakataon. Mahal kita, Jomar. Maging mabuting antingero ka at huwag mong kalimutan ang mga natutunan mo. Sa mga susunod na minuto, naramdaman ko na unti-unting lumamig ang kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay tumigil at ang kanyang mga mata ay nagsara na. Namatay si Lolo Teban sa aking bisig at sa gabing yon, nagsimula ang aking paglalakbay para sa paghihiganti. Inilibing ko si Lolo sa likod ng aming kubo, sa lugar na paborito niya noon. Hindi ko tinawagan ang mga kapitbahay o kamag-anak dahil alam ko na delikado para sa kanila
na malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Lolo. Sa halip, mag-isa ko siyang inilibing at nag-pray para sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng libing, bumalik ako sa aming kubo at nagsimulang magplano. Alam ko na hindi ako handang lumaban kay Nilo. Kailangan ko munang matutong gamitin ang anting-anting ng tikbalang ng wasto at kailangan ko ring mag-develop ng mga skills na makakatulong sa akin sa hinaharap. Desisyon ko na mag-continue sa pag-aaral para maging pulis. Alam ko na sa trabahong iyon, matututo ako ng mga bagay na makakatulong sa aking misyon. Paano mag-investigate, paano gumamit ng iba't ibang uri ng sandata, at paano makipag-coordinate sa ibang tao para sa isang misyon. Pero bago ako umalis para bumalik sa Maynila, may ginawa akong importante. Pumunta ako sa mga kapitbahay namin at nagsabi sa kanila na namatay si Lolo dahil sa heart attack. Hindi ko sinabi ang totoo dahil hindi ko gusto na magkaroon sila ng takot sa mga aswang. Pero sinabi ko sa kanila na maging extra careful sa mga susunod na buwan. Kapag may mga kakaibang nangyayari, sabi ko sa kanila, o may mga nakikita kayong hindi normal na mga hayop o tao, sabihan ninyo ako agad. Hindi kayo mag-venture out ng mag-isa sa gabi at mag-lock kayo ng mga pinto ninyo pagkagabi. Nagtanong ang mga kapitbahay kung bakit, pero hindi ko sinabi ang tunay na dahilan. Sa halip, sinabi ko lang na may mga rumors na may mga kriminal na tumakas mula sa bilangguan at nag-hide out sa mga kabukiran. Bumalik ako sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral, pero hindi na ako ang dating Jomar. Sa loob ng 3 taon na naging abala ako sa pag-aaral para maging pulis, palagi kong ginagamit ang gabi para mag-practice sa mga natutunan ko kay Lolo. Sa kwarto ko sa boarding house, nag-meditate ako bawat gabi gamit ang anting-anting. Unti-unti, natutunan ko kung paano ito gamitin ng wasto. Hindi tulad kay Lolo na instant ang mga effects. Sa akin ay kailangan ng maraming practice para makuha ang tamang rhythm. Natutunan ko rin kung paano makipag-communicate sa mga espiritu na tumutulong sa aming pamilya. Hindi sila palaging sumasagot, pero kapag may mga importante akong tanong tungkol sa mga aswang, minamansan ay may mga whisper na nadinig ko sa hangin na nagsasabi ng mga clues. Noong 1968, natapos ko ang pag-aaral at naging pulis ako sa probinsya ng Bataan. Hindi ko sinabi sa mga kasama ko sa trabaho ang tungkol sa aming family background, pero ginagamit ko ang posisyon ko para mag-monitor ng mga crime na might be related sa mga aswang. Sa unang taon ko bilang pulis, nakita ko na may mga patterns sa mga crime na nangyayari sa aming lugar. May mga pagkakapatay na medyo unusual, mga victims na may mga malalim na sugat na obviously galing sa mga kuko ng mga hayop, pero walang hayop na makikita sa crime scene. May mga cases din ng mga taong nawawala sa gabi at hindi na nakikita. Alam ko na ang mga crime na ito ay related sa mga aswang, pero hindi ko pwedeng sabihin ito sa mga kapartner. Sa halip, ginagawa ko ang aking investigation na mag-isa at ginagamit ko ang mga resources ng police department para makakuha ng information tungkol sa mga possible suspect. Noong 1970, nakakuha ako ng partner na nagngangalang Kulas Mendoza. Si Kulas ay kasing edad ko at tulad ko rin, baguhan pa lang sa police force. Mabait na tao si Kulas at napakahusay din na pulis. Mabilis siyang matuto at hindi siya natatakot sa mga delikadong situation. Sa simula, hindi ko sinabi kay Kulas ang tungkol sa aming family history, pero sa mga buwan na nakasama ko siya, nakita ko na may kakayahan siyang maging kaibigan at kasama sa mas malalaking misyon. Ang turning point ay nangyari noong December 1970. May case kami ng pagkakapatay ng isang buong pamilya sa isang remote na barangay. Pagdating namin sa crime scene, nakita namin na ang lahat ng members ng pamilya ay may mga malalim na sugat sa dibdib at tiyan. Ang mga sugat ay obviously galing sa mga matalas na kuko, pero walang animal tracks na nakita sa paligid. Ito talaga weird, Jomar, sabi ni Kulas habang ini-examine niya ang mga katawan. Tignan mo yung mga sugat na ito, hindi galing sa kutsilyo o ibang weapon. Parang galing sa malaking hayop, pero walang hayop na makikita. Tumango ako. Kulas, may sasabihin ako sa'yo, pero kailangan mo kong promise na secret natin ito. Tumingin siya sa akin nang may curiosity. Ano ba yan, partner? Kinwento ko kay Kulas ang tungkol sa aming family history, tungkol kay Lolo Teban, tungkol sa mga aswang, at tungkol sa pagkamatay ni Lolo. Sa simula, medyo skeptical siya. Pero pagkatapos kong ipakita sa kanya ang anting-anting at ang mga effects nito, naniniwala na siya. Grabe, Jomar, sabi niya, pagkatapos kong i-demonstrate ang power ng anting-anting. So ibig sabihin, yung mga strange cases na nakikita natin dito, galing sa mga aswang. Oo, sagot ko. At alam ko na yung pumatay sa pamilyang ito ay yung pareho ng pumatay kay lolo ko, si Nilo Santos. Mula noon, naging partner ko si Kulas hindi lang sa official police work, kundi pati na rin sa pag-hunt sa mga aswang.
Tinuruan ko siya ng mga basic na kaalaman tungkol sa pakikipaglaban sa mga ito. Paano gumamit ng asin at bawang, paano ma-identify ang mga signs na may aswang sa isang lugar, at paano maging safe kapag nagpatrol sa gabi. Sa loob ng 3 taon, marami kaming napatay na mga aswang sa aming lugar. Mga tikbalang na nakakagulo sa mga farm, mga kapre na tumatakot sa mga bata, at mga manananggal na nang-aabdak ng mga pregnant women. Pero hindi pa namin nakikita si Nilo Santo. Hanggang sa taong 1973, nakakuha kami ng isang lead na magbabago sa lahat. May nag-report sa aming police station na may mga kakaibang nangyayari sa isang malayang barangay na malapit sa kabundukan. Mga tao doon ay nagsasabi na may mga malalaking mga aso na nakikita sa gabi, pero hindi ordinaryong mga aso. Mas malaki daw kaysa sa normal at may mga mata na kumikinang sa dilim. Pumasama kami ni Kulas para mag-investigate. Pagdating namin sa barangay, nakausap namin ang kapitan at ilang mga residents. Lahat sila ay takot na takot at sinasabi nila na hindi na sila lumalabas pagkagabi dahil sa mga nakikita nilang mga kakaibang hayop. Mga ilang linggo na po itong nangyayari, sabi ng barangay. Nagsimula po noong dumating yung mga bagong pamilya sa lugar na iyon sa bundok. Anong mga bagong pamilya? Tanong ko. May mga 3 pamilya po na lumipat dito galing sa ibang probinsya. Sabi nila, naghahanap lang sila ng peaceful na lugar para mag-settle down. Pero simula po nung dumating sila, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Nakipag-usap kami sa mga ibang resident at lahat ng sinasabi nila ay consistent. May mga malalaking mga aso na nakikita sa gabi, mga tunog na parang sigaw ng mga hayop, at may mga tao na nawawala at hindi na nakikita muli. Kulas, bulong ko sa kanya habang palabas kami ng barangay hall. Alam ko na kung ano ito. Aswang? Tanong niya. Oo. At hindi lang ordinaryong aswang. Mukhang may community sila na nag-establish dito. Kailangan natin mag-prepare para sa mas malaking laban. Bumalik kami sa police station at nagplano. Alam ko na hindi kami pwedeng mag-approach sa mga bagong residents ng direkta dahil delikado yun kung totoo na mga aswang sila. Sa halip, mag-surveillance muna kami para makita namin kung ano talaga ang ginagawa nila. Sa loob ng 2 linggo, nag-take turns kami ni Kulas para mag-monitor sa mga bahay ng mga bagong residents. Ginagamit namin ang mga binoculars at nag-hide kami sa mga bushes para makita ang kanilang mga activity. Sa unang linggo, wala kaming nakitang kakaiba. Normal lang ang mga activities nila sa umaga at sa hapon. Naglalaba, nagluluto, nagtatrabaho sa mga small farm nila. Pero sa gabi, may mga kakaiba. Sa gabi, nakikita namin na lumalabas sila sa mga bahay nila, pero hindi sa normal na human form. May mga nakikita naming mga malaking aso na lumalabas mula sa mga bahay at ang mga aso na iyon ay may mga mata na kumikinang sa dilim. Confirmed na, sabi ko kay Kulas nung huling gabi ng surveillance. Mga aswang talaga sila. So, ano ang next move natin? Tanong niya. Alam ko na hindi kami pwedeng mag-attack ng direkta. 3 pamilya sila at hindi ko alam kung gaano sila kalakas. Kailangan namin ng better strategy at kailangan namin ng better information tungkol sa kanila. Pero bago kami magplan para sa attack, may nangyari na magbabago sa lahat ng mga plano namin. Noong gabi ng March 15, 1973, habang nagpatrol kami ni Kulas sa usual route namin, may nakita kaming isang unusual na liwanag na nanggaling sa kabundukan. Hindi ordinaryong liwanag galing sa bonfire o flashlight, kundi isang blue light na familiar sa akin. Jomar, ano yung liwanag na yon? Tanong ni Kulas. Kinuha ko ang anting-anting mula sa aking leeg at hinawakan ito ng mahigpit. Agad na nag-react ang anting-anting at naging warm ito sa aking kamay. Ibig sabihin, may malakas na aswang na malapit sa amin. May malaking aswang doon, sabi ko kay Kulas. At base sa reaksyon ng anting-anting ko, hindi ito ordinaryong aswang. Mag-drive kami papunta sa direksyon ng liwanag. Sa loob ng mga 10 minuto, nakita namin kung saan nanggaling ang liwanag. Sa isang clearing sa gitna ng kagubatan, may isang lalaki na nakatayo sa gitna at ang buong katawan niya ay nag-glow ng blue light. Pero hindi ito ang blue light na nanggaling sa anting-anting tulad ng kay Lolo. Ito ay mas dark, mas sinister at may kasamang feeling na nagiging dahilan ng takot sa akin. Kulas, tigil na yung sasakyan, sabi ko. Kailangan natin mag-approach ng maingat. Lumabas kami sa police car at maingat na naglakad papunta sa clearing. Nang mas lumapit kami, nakita ko ang mukha ng lalaki na nasa gitna. Matanda na siya, mga citizen taong gulang, pero napakalakas pa rin ng kanyang aura. May mga kulot na buhok na kulay abo, mga mata na kumikinang sa dilim,
at mga kamay na may mga mahahabang kuko na parang ng mga hayop. Pero ang pinaka nakakapansin sa kanya ay ang isang blue stone na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi tulad ng anting-anting ko na nagbibigay ng positive energy. Ang stone na iyon ay nagbibigay ng dark energy na nakakapangilabot. Sino ka? Sigaw ko mula sa malayo. Lumingon ang lalaki sa amin at ngumiti siya ng nakakakaba. May mga bisita tayo ngayong gabi. Sino kaya kayo? Lumapit ako ng kaunti habang si Kulas ay nanatili sa likod ko. Mga pulis kami. May mga report kami na may mga kakaibang activities sa lugar na ito. Nagtawa ang lalaki. Mga pulis? Akala ko ba mga antingero kayo? Especially ikaw, batang lalaki na may anting-anting ng tikbalang sa leeg mo. Nagulat ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa aming anting-anting? Sino ka ba talaga? Tanong ko muli. Ngumiti siya ng mas malaki. Ako si Nilo Santos. At ikaw, kung hindi ako nagkakamali, ay si Jomar Santos, ang apo ni Sebastian Santos, na pinatay ko ilang taon na ang nakakaraan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng galit na in-bottled up ko sa loob ng maraming taon. Ito na ang taong hinahanap ko, ang taong pumatay kay Lolo, ang taong dahilan ng lahat ng sakit na naranasan ko. Ikaw nga, sabi ko habang kinukuha ang anting-anting mula sa aking. Ikaw ang pumatay kay Lolo ko, tumango si Nilo. Oo, ako ang pumatay sa kanya. At ngayong nandito ka na, patayin din kita para matapos na ang lineage ng mga Santos na antingero. Pero hindi pa ako handang lumaban sa kanya ngayong gabi. Hindi ko pa alam ang buong extent ng kanyang powers at hindi ko alam kung sino pa ang mga kasama niya. Kailangan ko pa ng more preparation. Hindi pa ngayon, sabi ko kay Nilo. Pero balang araw, babalik ako para sa'yo. Nagtawa si Nilo. Sige, umuwi ka na bata. Pero alam mo ba na may mga kasama ako dito? May mga pamilya ng mga aswang na susunod sa lahat ng utos ko. Kung gusto mo talaga ako patayin, kailangan mo munang patayin ang lahat ng. Lumingon ako kay Kulas at nakita ko na medyo natatakot na siya sa nakikita niya. Kulas, alis na tayo, sabi ko. Bumalik kami sa police car at umuwi. Pero alam ko na hindi pa tapos ang gabi na yun. Alam ko na nagsimula na ang tunay na simula ng aming lahat. At alam ko na kailangan kong mag-prepare para sa pinakamahirap na misyon. Ang misyon na patayin si Nilo Santos at ang lahat ng mga aswang na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng encounter namin kay Nilo Santos, alam ko na hindi na kami safe sa aming lugar. Hindi lang ako ang target, pati na rin si Kulas dahil nakita na niya kaming dalaw. Kailangan naming mag-prepare para sa isang war na hindi namin inaasahan na darating ng ganito kabilis. Bumalik kami sa police station at nag-meeting sa opisina. Hindi ko sinabi kay Kulas ang buong extent ng danger na kinakaharap namin, pero alam ko na kailangan ko siyang i-brief tungkol sa mga dapat naming gawin. Kulas, sabi ko habang umuupo sa aking desk, yung nakita mo kanina, hindi iyon ordinary na kriminal. Si Nilo Santos ay isang napakalakas na aswang at base sa sinabi niya, may mga kasama pa siya. Tumango si Kulas, pero nakita ko sa kanyang mga mata na medyo overwhelmed pa rin siya sa mga nangyari. Jomar, hindi ko inaasahan na ganito pala kadami ang mga aswang sa lugar natin. Akala ko konti lang sila. Hindi ko rin inaasahan, sagot ko. Pero ngayon na alam na natin, kailangan natin mag-develop ng strategy para labanan sila. Hindi tayo pwedeng mag-rush into action dahil baka mapatay pa tayo. Kinuha ko ang aming map ng probinsya at pinakita kay Kulas ang mga areas na suspected namin na may mga aswang. Tignan mo, may 3 barangay na nakakonect sa area na nakita natin si Nilo. Kung totoo na may community siya ng mga aswang, posible na nandun lahat ang mga kasama niya. Ilang aswang kaya sila? Tanong ni Kulas. Hindi ko alam exactly, pero base sa mga reports na natatanggap natin, posibleng mga 20 to 30 adults plus ang mga bata nila. Nagulat si Kulas. Ganun kadami? Paano natin lalabanan ang ganun kadaming aswang? Kailangan natin ng better weapon, better strategy, at kailangan din natin ng more information tungkol sa kanila, sagot ko. Hindi tayo pwedeng mag-attack nang wala kaming alam tungkol sa kanilang strengths at weaknesses. Sa mga susunod na araw, nag-research kami tungkol sa mga advanced techniques para sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ako satisfied sa mga basic na kaalaman na natutuhan ko kay Lolo. Kailangan ko ng mas malalim na understanding tungkol sa mga ito. Pumunta ako sa mga matatandang tao sa aming lugar na kilala kong may alam tungkol sa mga aswang. May isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa Villanueva na kilala sa buong probinsya bilang manghuhula at folk healer. Alam ko na may mga kaalaman siya na hindi ko pa alam. Aling Rosa, sabi ko nang bumisita ako sa kanyang bahay, kailangan ko ng tulong ninyo. May mga aswang sa lugar namin na mas malakas kaysa sa normal. Tumingin siya sa akin ng matagal at nakita niya ang anting-anting na nakasuot sa akin.
ikaw pala ang apo ni Sebastian Santos. Narinig ko na namatay na siya, ilang taon na ang nakakaraan. Opo, pinatay siya ng isang aswang na nagngangalang Nilo Santos. At ngayon, hinahanap ko si Nilo para makaganti. Umiling si Aling Rosa. Anak, hindi hadlang ang paghihiganti sa mga ganitong bagay. Mas importante na protektahan mo ang mga taong buhay pa kaysa sa gumanti sa mga taong patay na. Pero Aling Rosa, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Si Nilo ay patuloy na pumapatay ng mga tao. May community siya ng mga aswang at kung hindi ko siya pigilan, mas marami pa siyang mapapatay. Tumango si Aling Rosa. Kung ganoon, tutulungan kita. Pero kailangan mo munang malaman ang tungkol sa mga uri ng aswang na kinakalaban mo. Umupo kami sa kanyang sala at nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga bagay na hindi ko pa alam dati. May mga aswang na ordinaryong aswang lang, mga lokal na nilalang na kumakain ng mga raw meat o dugo. Pero may mga aswang din na may special powers, na may mga hiyas o anting-anting na nagbibigay sa kanila ng extra strength. Ano po ang hiyas? Tanong ko. Ang hiyas ay isang magical stone na nakukuha ng mga aswang mula sa mga high-level na demons o spirits. Kapag may hiyas ang isang aswang, mas malakas siya, mas mabilis, at mas mahirap patayin. Hindi siya ordinaryong aswang na maaaring patayin gamit lang ang asin o bawang. Nagsimula akong mag-worry. So, si Nilo ay may hiyas. Base sa description mo sa kanya, oo, ang blue light na nakita mo ay galing sa hiyas na nasa katawan niya. At kung may hiyas siya, ibig sabihin hindi mo siya madadaling patayin. Paano po ba nababasag ang hiyas? May special na paraan, paliwanag ni Aling Rosa. Kailangan mo ng napakalakas na spiritual weapon para mabago ang hiyas. Ang anting-anting mo ay maaaring gumana, pero kailangan mo ng tamang teknik at tamang timing. Nagtanong ako pa tungkol sa mga iba't ibang techniques at natutuhan ko ang mga bagay na hindi na ituro sa akin ni Lolo. Natutuhan ko kung paano mag-enhance ng power ng anting-anting gamit ang meditation at prayer. Natutuhan ko rin kung paano gumawa ng mga special na weapons na mas effective laban sa mga aswang na may hiyas. Pero may isang importante pa akong sasabihin sa'yo, sabi ni Aling Rosa. Hindi mo kayang patayin si Nilo mag-isa. Kailangan mo ng mga kasama na may kakayahan ding lumaban sa mga aswang. May kasama po ako pero hindi siya antinghero. Hindi lahat ng taong tumutulong sa mga antinghero ay dapat na antinghero din. Pwedeng turuan mo siya ng mga basic na technique at bibigyan mo siya ng mga weapons na effective laban sa mga aswang. Bumalik ako kay Kulas at kinwento sa kanya ang lahat ng natutuhan ko kay Aling Rosa. Nagsimula kaming mag-training together, hindi lang physical training, kundi pati na rin spiritual at tactical training. Tinuruan ko si Kulas kung paano gumamit ng mga blessed na weapon. Pumunta kami sa simbahan at nahingi kami ng tulong sa pare para mag-bless ng mga bullet, knife at iba pa naming weapon. Natutuhan din ni Kulas kung paano gumawa ng mga special na mixture ng asin, bawang at holy water na mas effective laban sa mga aswang. Sa loob ng 3 buwan, nag-intensify ang aming training. Araw-araw kaming nag-practice ng shooting, knife fighting at hand-to-hand combat. Pero mas importante pa sa physical training ay ang mental at spiritual preparation. Araw-araw din akong nag-meditate gamit ang anting-anting at natutunan ko kung paano mag-communicate sa mga espiritu na tumutulong sa aming pamilya. Hindi palagi silang sumasagot, pero kapag sumasagot sila, binibigyan nila ako ng mga valuable information tungkol sa mga aswang sa aming area. Noong Hunyo 1973, nakakuha kami ng isang importante na information. May nag-report sa aming station na may nakitang mga kakaibang activities sa isang abandoned na farm na malapit sa lugar kung saan nakita namin si Nilo. Pumunta kami para mag-investigate at nakita namin na may mga fresh na tracks sa lupa, hindi human tracks, kundi tracks ng mga malalaking hayop. May mga bones din na nakakalat sa paligid pero hindi bones ng mga normal na hayop. Mas malaki ang mga ito at may mga teeth marks na obviously galing sa mga aswang. Jomar, tignan mo ito, tawag ni Kulas habang nakasquat siya sa isang parte ng farm. May nakita siyang isang maliit na cave na nakatago sa ilalim ng mga malaking bato. Lumapit ako sa kanya at tingnan ang cave. May mabangong amoy na lumalabas mula dito. Isang amoy na familiar sa akin dahil narinig ko na ito dati kapag may aswang naman. May aswang na nakatira dito, sabi ko. Pero mukhang hindi malakas. Hindi ko na-detect ng anting-anting ko na may powerful aswang sa area na ito. So, ano ang gagawin natin? Tanong ni Kulas. Kakausapin natin. Baka may information siyang pwede nating gamitin laban kay Nilo. Lumapit kami sa entrance ng cave at tinawag namin ang nakatira dito. Lumalabas ka doon! Mga pulis kami! Walang sagot. Pero nakita namin na may isang shadow na kumikilot sa loob ng cave. Alam namin na nandyan ka. Sigaw ko muli. Lumalabas ka na.
o papasok kami dyan. Sa wakas, may lumabas na figure mula sa cave. Isang lalaki na mga 30 taong gulang, pero makikita sa kanyang eyes na hindi siya ordinaryong tao. May kakaibang kulay ang kanyang mga mata, parang brown pero may halong red. Sino kayo? Tanong niya. Mga pulis, sagot ko. Pero alam namin na aswang ka. Gusto lang namin kausapin ka. Natakot ang lalaki. Hindi ako nanakit ng sino man. Kumakain lang ako ng mga dead animals na nakikita ko sa kagubatan. Hindi ka namin paparusahan, sabi ko. Pero may mga tanong kami sa'yo tungkol sa ibang mga aswang sa lugar na ito. Tumahimik ang lalaki sandali at nakita ko na nag-isip siya kung sasagot ba siya o hindi. Ano ang pangalan mo? Tanong ko. Gudo, sagot niya. Gudo Morales. Gudo, kilala mo ba si Nilo Santos? Biglang naging takot ang mukha ni Gudo. Bakit ninyo tinatanong si Nilo? Kasi hinahanap namin siya. May mga crimes siyang ginawa at kailangan naming makausap siya. Umiling si Gudo. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan si Nilo. Pag nalaman niya na nagsabi ako, patayin niya ako. Pero Gudo, sabi ni Kula, kung hindi mo sasabihin sa amin, mas marami pang tao ang mapapatay ni Nilo. Gusto mo ba yon? Nakita ko na nag-struggle si Gudo sa kanyang desisyon. Sa huli, umupo siya sa isang malaking bato at nagsimulang magkwento. Si Nilo ay leader ng isang malaking grupo ng mga aswang, sabi niya. Hindi ako miyembro ng grupo niya, pero kilala ko siya dahil kilala siya ng lahat ng aswang sa buong probinsya. Nasaan ang grupo niya? Tanong ko. May sarili silang barangay sa kabundukan, mga 20 pamilya na lahat ay mga aswang. May mga bata din sila na tinuruan na maging aswang mula pagkabata pa. Paano mo nalaman ito? Kasi dati, niyaya ako ni Nilo na sumama sa grupo niya. Pero hindi ako sumama dahil ayoko ng lifestyle nila. Sila ay kumakain ng human flesh at nang-a-abduct ng mga tao para gawing slaves o food. Nakita ko na sincere si Gudo sa kanyang sinasabi. Hindi siya tulad ng mga aswang na nakikita ko dati na aggressive at mukhang isang lost na aswang lang siya na hindi gusto ng violence. Gudo, sabi ko, kung tutulong ka sa amin para labanan si Nilo, hindi ka namin sasaktan. Pero kung hindi ka tutulong, kailangan namin patayin ka dahil delikado ka pa rin sa mga tao. Nag-isip si Gudo ng matagal. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Gusto namin na samahan mo kami sa lugar kung nasaan si Nilo. Hindi mo kailangan lumaban, pero kailangan mo lang i-guide kami doon. Hindi ko pwedeng gawin yon, sagot ni Gudo. Kapag nakita ako ni Nilo, patayin niya ako agad. Pero may paraan, sabi ko. Pwede mong sabihin kay Nilo na nakakuha ka ng information tungkol sa amin at gusto mo siyang i-warn. Sa ganoon, makakalapit ka sa kanya nang hindi siya magdududa. Nakita ko na nag-consider si Gudo sa plano ko. Pero ano ang mangyayari sa akin pagkatapos? Kung successful yung mission namin, malaya ka na. Pwede ka nang mag-live ng normal na buhay, basta hindi ka na mag-harm ng mga tao. Sa huli, pumayag si Gudo na tumulong sa amin. Nag-spend kami ng 2 linggo para mag-plan ng strategy. Hindi pwedeng mag-attack kami ng direkta sa buong community ni Nilo dahil mas marami sila kaysa sa amin. Ang plano namin ay ganito. Si Gudo ay pupunta kay Nilo at sasabihin niya na nakita niya kaming dalawa na nag-investigate sa area. Sasabihin niya na may mga weapons kami at mukhang plano kaming atakihin ang grupo ni Nilo. Sa ganung paraan, mapiprovoke namin si Nilo na lumabas mula sa kanyang secure na lugar. Habang ginagawa ni Gudo ang parte niya, kami ni Kulas ay magpiprepare sa isang lugar na strategic para sa ambush. Pipiliin namin ang location na may advantage kami, isang lugar na open para makita namin si Nilo, pero may mga hiding spots din para sa amin. Ang plan ay mag-challenge si Gudo kay Nilo na makipag-duel kay akin sa neutral ground. Sasabihin niya na gusto kong makipag one-on-one duel para sa honor ng aming mga pamilya. Alam namin na papayag si Nilo dito dahil pride niya ay hindi papayag na hindi siya makipaglaban sa apo ni Lolo Teban. Pero hindi naman talaga one-on-one ang laban. Si Kulas ay mag-hide sa mga bushes na may mga blessed bullets at special weapons habang ako ay mag-focus sa paggamit ng anting-anting para mabago ang hiyas ni Nilo. Noong gabi ng Agosto 15, 1973, nag-implement kami ng plan. Pumunta si Gudo sa lugar ni Nilo habang kami ni Kulas ay nagposisyon sa lugar na pinili namin para sa ambush. Mga 2 oras din kaming naghintay bago dumating si Gudo kasama si Nilo. Pero nung dumating sila, nakita ko agad na may something wrong sa situation. Si Nilo ay hindi mag-isa. May 2 iba pang aswang na kasama niya. Mga aswang na obviously mas malakas kaysa kay Gudo. At si Gudo ay mukhang takot na para bang pinilit lang siyang pumunta doon. Jomar Santos, sigaw ni Nilo mula sa malayo. Nandito na ako! Saan ka ba? Lumabas ako mula sa hiding spot ko habang si Kulas ay nagstay hidden. Nandito ako, Nilo. Handang makipaglaban sa'yo. Nagtawa si Nilo. Akala mo ba, bata,
na hindi ko alam ang plano ninyo. Si Gudo ay nagsabi sa akin ng lahat. Alam ko na may kasama kang isa pang pulis na nakahide sa mga bushes. Nakita ko na hindi nag-function ang plan namin. Hindi loyal sa amin si Gudo. Nireport niya kay Nilo. Kulas! Sigaw ko. Lumalabas ka na. Hindi na tayo pwedeng mag-hide. Lumabas si Kulas mula sa kanyang hiding spot na may 2 pistol sa 2 kamay. Ready na ako, Jomar. Pero bago pa kami makapag-move, biglang lumundag ang 2 kasama ni Nilo patungo sa amin. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang mga aswang na ito. Ang unang aswang ay lumundag patungo kay Kulas, pero nakareact si Kulas agad at nakapag-shoot ng 2 blessed bullets. Tumama ang mga bullets sa dibdib ng aswang at agad na bumagsak ito sa lupa na nag-smoke. Ang pangalawang aswang ay lumundag patungo sa akin, pero nagamit ko ang anting-anting para mag-teleport sa kanang side. Hindi ko pa fully na-master ang teleportation na iyon, pero nag-function pa rin. Ginamit ko ang aking blessed knife para saksakin ang aswang sa leeg at agad na namatay ito. Pero yung pinakamahirap ay si Nilo mismo. Nakita ko na nag-transform siya sa kanyang tunay na form. Isang higanteng nilalang na kalahating tao at kalahating aso. Ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Ang kanyang mga kamay ay naging mga mahahabang kuko at ang kanyang katawan ay tumubo ng mga balahib. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang hiyas na nasa kanyang dibdib. Hindi na ito nasa leeg niya, kundi parang naging parte na ng kanyang katawan. Ang blue light na nanggaling dito ay mas malakas pa kaysa sa nakita ko dati. Ngayon, Jomar Santos, sigaw ni Nilo na may boses na parang hayop. Makikita mo kung gaano kalakas ang tunay na aswang. Lumundag siya patungo sa akin at doon ko naramdaman na nagsimula na ang tunay na laban ng aming buhay. Ang bilis ng pagkakalundag ni Nilo sa akin ay hindi ko inaasa. Sa loob ng 1 segundo, nasa harap ko na siya at ang kanyang mga malalakas na kuko ay halos tumusok na sa aking dibdib. Kung hindi dahil sa mabilis kong pag-activate ng anting-anting, napatay na niya ako sa unang attack niya. Nag-teleport ako sa likod niya at sinubukan kong saksakin ang kanyang likod gamit ang blessed knife. Pero ang balat niya ay parang bakal. Hindi tumagos ang knife at sa halip, nabali pa ito sa kalakasan ng kanyang katawan. Ha, tawa ni Nilo habang humaharap sa akin. Akala mo ba, batang antingero, na madadaling patayin ang isang aswang na may hiyas? Ang hiyas na ito ay nagbibigay sa akin ng kapangyarihan na hindi mo kailanman maiintindihan. Nakatakbo si Kulas patungo sa amin na may bitbit na shotgun na puno ng blessed bullet. Jomar, lumayo ka sa kanya! Sigaw niya habang nagtutok ng shotgun kay Nilo. Nag-fire si Kulas ng 3 sunod-sunod na putok, pero ang mga bullets ay tumama lang sa hiyas ni Nilo at nag-deflect pabalik. Isa sa mga bullets ay muntik pang tumama kay Kulas mismo. Kulas, hindi effective ang bullets sa kanya, sigaw ko. Ang hiyas niya ang nagpo-protect sa kanya. Pero habang nakikipag-usap kami, hindi namin napansin na si Gudo ay unti-unting lumalayo sa amin. Nakita ko sa peripheral vision ko na tumatakbo na siya palayo at doon ko na-realize na hindi talaga kami alay si Gudo. Ginagamit lang niya kami para makaligtas sa situation na ito. Gudo! Sigaw ko. Bakit ka tumatakbo? Pero hindi siya lumingon. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa mawala na siya sa aming panig. Hindi mo na siya aabangan, sabi ni Nilo, dahil hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Lumundag si Nilo muli patungo sa akin. Pero ngayong mga natuto na ako sa kanyang speed, nag-roll ako sa kanan at ginamit ang anting-anting para mag-enhance ng aking sariling speed. Hindi ko pa rin siya ma-match sa bilis, pero at least nakaka-dodge na ako ng kanyang mga attacks. Habang tumatakbo kami sa paligid ng clearing, naisip ko ang mga natutunan ko kay Aling Rosa. Sabi niya na para mabago ang hiyas, kailangan ko ng napakalakas na spiritual attack gamit ang anting-anting. Pero hindi ko pa alam kung paano exactly gagawin iyon. Kulas! Sigaw ko habang umiikot kami sa paligid ng clearing. Subukan mo na distract si Nilo. Kailangan ko ng time para mag-concentrate sa anting-anting. Tumango si Kulas. Hinagis niya ang shotgun at kinuha ang kanyang mga grenades na blessed din ni Padre Miguel. Hindi explosive grenades ang mga iyon, kundi mga grenades na puno ng holy water, asin at crushed garlic. Naghagis si Kulas ng isang grenade kay Nilo. Sumabog ito sa mukha ni Nilo at ang holy water at asin ay nagtama sa kanyang mga mata. Sumigaw si Nilo sa sakit at sandaling nag-stop siya sa pag-attack sa akin. Mga putang inang mga tao kayo! Sigaw ni Nilo habang hinihilot ang kanyang mga mata. Ginamit ko ang opportunity na yon para mag-concentrate sa anting-anting. Umupo ako sa gitna ng clearing at hinawakan ang anting-anting ng mahigpit. Nagsimula akong mag-meditate at nagsimula akong mag-communicate sa mga espiritu
na tumutulong sa aming pamilya. Mga espiritu ng mga ninuno ko, pulong ko, tulungan ninyo ako na mabago ang hiyas na nagbibigay kay Nilo ng kanyang lakas. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang presensya ng mga espiritu sa paligid ko. Hindi ko sila nakikita, pero naramdaman ko ang kanilang energy na pumasok sa anting-anting. Ang anting-anting ay nagsimulang mag-glow ng mas malakas na blue light. Hindi yung dark blue light tulad ng hiyas ni Nilo, kundi isang clear, pure blue light na nagbibigay ng feeling ng peace at protection. Ano ang ginagawa mo, bata? Tanong ni Nilo, na nakarecover na mula sa attack ni Kulas. Hindi ko siya sinagot. Patuloy akong nag-concentrate sa anting-anting at naramdaman ko na ang energy nito ay unti-unting lumalaki. Pero hindi pa rin ako sigurado kung sapat ang power na nakukuha ko. Kailangan ko pa ng mas malakas na connection sa mga espiritu. Lolo Teban, bulong ko sa anting-anting. Kung naririnig mo ako, tulungan mo ako ngayon. Kailangan ko ng lakas para patayin ang taong pumatay sa'yo. Biglang tumaas ang temperature ng anting-anting sa aking kamay. Ang blue light ay naging mas malakas pa at naramdaman ko na may bagong energy na dumadaloy sa aking katawan. Sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Lolo sa aking isip. Hindi actual na boses, pero parang whisper na nanggaling sa hangin. Jomar, ang hiyas ni Nilo ay connected sa isang demon spirit. Para mabago mo ito, kailangan mo ng direct hit sa hiyas gamit ang concentrated energy mula sa anting-anting. Pero mag-ingat ka, pagka na-destroy mo ang hiyas, mag-backlash ang energy at maaaring makapatay sa lahat ng nasa paligid. Naintindihan ko ang message ni Lolo. Kailangan kong mag-aim exactly sa hiyas, pero kailangan din na malayo si Kulas para hindi siya ma-damage ng backlash. Kulas! Sigaw ko habang patuloy na nag-concentrate sa anting-anting. Lumayo ka sa amin! Mag-take cover sa mga malaking bato. Hindi kita iiwan dito, Jomar. Sagot ni Kulas. Hindi ako iiwanan, pero kailangan mo nang lumayo para hindi ka ma-hurt sa susunod kong gagawin. Nakita ko na nag-hesitate si Kulas, pero sa huli, tumakbo siya patungo sa mga malaking bato na nasa gilid ng clearing. Ngayon, ako at si Nilo lang ang naiwan sa gitna ng clearing. So, ready ka na ba para mamatay, Jomar Santos? Tanong ni Nilo habang naglalakad papalapit sa akin. Tumayo ako at hinawakan ang anting-anting ng mahigpit. Ang energy na nasa loob nito ay parang kuryente na dumadaloy sa aking buong katawan. Hindi ako ang mamamatay ngayong gabi, Nilo. Sagot ko. Ikaw ang mamamatay para sa lahat ng mga taong pinatay mo at para kay lolo ko. Tumawa si Nilo. Sige nga, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya ng batang antingero. Lumundag si Nilo patungo sa akin. Pero ngayong may full power na ang anting-anting ko, mas mabilis na ako kaysa kanina. Nakadodge ako sa kanyang attack at nagamit ko ang momentum para lumapit sa kanya. Pero instead na atakihin ko ang kanyang katawan, nag-focus ako sa hiyas na nasa kanyang dibdib. Itinapat ko ang anting-anting directly sa hiyas niya at nag-release ng lahat ng energy na na-accumulate. Ang blue light mula sa anting-anting ay nag-collide sa blue light mula sa hiyas ni Nilo. Sa loob ng ilang segundo, may malakas na tension sa hangin na parang may dalawang opposite forces na nag-fight sa isa't isa. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Nilo na nagsimula ng maging takot sa nangyayari. Sinisira ko ang source ng power mo, sagot ko habang patuloy na nag-concentrate sa anting-anting. Ang tension sa hangin ay naging mas malakas. Ang mga dahon sa mga puno ay nagsimulang mag-shake. Ang lupa ay nagsimulang mag-vibrate. At ang mga bato sa paligid ay nagsimulang mag-crack. Sa wakas, narinig ko ang isang malakas na crack na nanggaling sa hiyas ni Nilo. Nakita ko na may maliit na crack na nagsimula sa hiyas. At mula sa crack na iyon, may dark smoke na lumalabas. Hindi mo pwedeng sirain ang hiyas ko, sigaw ni Nilo habang sinusubukan niyang alisin ang aking kamay mula sa kanyang dibdib. Pero hindi ko siya binibitawan. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para ma-maintain ang contact sa hiyas niya. Ang crack sa hiyas ay naging mas malaki at mas marami na ring dark smoke ang lumalabas. Nakita ko na unti-unting humihina si Nilo. Ang kanyang mga balahibo ay nagsimulang mag-fall off. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na kulay at ang kanyang mga kuko ay naging normal na kuko ng tao. Paano mo na alam kung paano sirain ang hiyas ko? Tanong ni Nilo na obvious na nagsistruggle na para manatiling conscious. Hindi lang ikaw ang may mga espiritu na tumutulong sa'yo. Sagot. Ang mga espiritu ng mga ninuno ko ay mas malakas kaysa sa demon na nagbibigay sa iyo ng power. Sa wakas, nag-complete crack ang hiyas. Sumabog ito sa isang malakas na flash of light at ang lahat ng dark energy na nasa loob nito ay nag-release. Ang bakla ay mas malakas pa sa ina. Natakpan ko ang aming sarili ni Nilo sa isang malaking bubble of
na nanggaling sa... Pero kahit ganun, naramdaman ko pa rin ang malakas na impact ng energy release. Nang matapos ang lahat, nakita ko na si Nilo ay bumalik na sa kanyang normal na human form. Walang na ring mga balahibo, walang na ring mga mahahabang kuko, at walang na ring hiyas sa kanyang dibdib. Ordinaryong matandang lalaki na lang siya ngayon. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit wala na siyang magical powers, malakas pa rin si Nilo physically at galit na galit siya sa akin dahil sinira ko ang hiyas niya. Punyetang bata ka, sigaw niya habang sinusubok niyang saksakin ako gamit ang isang matalas na sanga na nakuha niya sa lupa. Nakadodge ako sa unang attack niya, pero sa pangalawang attack, nakagat niya ako sa braso. Hindi magical bite, pero masakit pa rin. Ginagamit ko ang anting-anting para mag-enhance ng aking strength at ginagamit ko ang aking mga martial arts training para makipaglaban sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, nakuha ko ang upper hand sa laban. Nakasakal ko si Nilo at nakita ko sa kanyang mga mata na alam niya na malapit na siyang mamatay. May huling sasabihin ka ba bago ka mamatay? Tanong ko. Nakita ko na ngumiti si Nilo ng masamang-masama. Hindi ka pa tapos, Jomar Santo. May mga iba pa akong kasama na hinahanap ka na ngayon. Hindi ka makakatakbo sa kanila. Sino sila? May mga aswang ako na kasama sa iba't ibang probinsya. Nag-send na ako ng mensahe sa kanila bago pa ako pumunta dito. Alam na nila na pumatay ka sa akin at hinahanap ka na nila ngayon. Nakita ko na sincere siya sa sinasabi niya. Hindi ito empty threat. Totoo na may mga iba pa siyang kasama na hindi ko pa nakikita. Kung ganon, sabi ko, mas lalong kailangan ko na patayin ka para hindi mo na makontak ang mga kasama mo. Ha 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 ha, tawa ni Nilo. Pero hindi mo pwedeng patayin ang lahat ng mga aswang sa Pilipinas, bata. Mas marami pa kami kaysa sa inyo na mga antinggero. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Ginagamit ko ang blessed knife para saksakin siya sa puso at sa wakas, namatay si Nilo Santos, ang aswang na pumatay kay lolo ko. Pero hindi ako satisfied sa pagkamatay. Alam ko na hindi pa tapos ang problema. Kung totoo na may mga kasama pa siyang mga aswang sa iba't ibang lugar, ibig sabihin may mas malaking threat pa na kinakaharap kami. Lumabas si Kulas mula sa kanyang hiding place at lumapit sa akin. Patay na ba siya? Tanong niya. Oo, patay na siya. Sagot ko. Pero may problema tayo. Sabi niya, may mga kasama pa siya na hinahanap natin ngayon. Nakita ko na naging worried si Kulas. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang problema. Hindi pa. Sa totoo lang, posible na nagsisimula pa lang ang tunay na problema. Kinuha namin ang katawan ni Nilo at nagtakda kaming sunutin ito. Hindi kami pwedeng mag-leave ng ebidensya na makikita ng mga regular na tao. Habang nagsusunod ang katawan ni Nilo, nag-usap kami ni Kulas tungkol sa mga susunod naming gagawin. Jomar, sigurado ka ba na gusto mo pang magpatuloy sa ganitong klaseng buhay? Tanong ni Kulas. Nakakita mo na kung gaano kadelikado. Hindi tayo sure kung ilang aswang pa ang kinakalaban natin. Tumingin ako sa nagsusunog na katawan ni Nilo at naalala ko ang lahat ng mga taong pinatay niya, kasama na si Lolo. Kulas, ito ang purpose ng buhay ko. Sagot ko. Hindi ako pwedeng tumigil hanggang hindi ko napapatay ang lahat ng mga aswang na nananamantala sa mga innocent na. Tumango si Kulas. Kung ganun, kasama mo ako sa lahat ng ito. Sigurado ka? Oo. Nakita ko na kung ano ang ginagawa ng mga aswang sa mga tao. Hindi ko pwedeng basta-basta mag-ignore sa mga nangyayari. Sa gabing iyon, nagdesisyon kami na magpatuloy sa aming misyon. Hindi lang para sa personal na paghihiganti, kundi para sa proteksyon ng lahat ng mga taong hindi makakapagprotekta sa kanilang sarili. Pero ang hindi namin alam ay na habang pinapatay namin si Nilo, may isang tao na nag-o-observe sa amin mula sa malayo. Isang tao na kilala ang lahat ng ginawa namin at handang gamitin ang information na yon laban sa amin. Si Gudo Morales, ang aswang na naging traitor sa amin, ay hindi tumatakbo para takasan kami. Tumatakbo siya para pumunta sa mga kasama ni Nilo at i-report sa kanila ang lahat ng nakita niya. At sa mga susunod na araw, magiging mas delikado pa ang sitwasyon namin dahil hindi lang mga aswang ang kinakalaban namin, pati na rin ang mga taong nag-try sa amin. 2 linggo pagkatapos ng pagkakapatay namin kay Nilo Santos, naging normal ulit ang buhay namin ni Kulas. Bumalik kami sa regular police work at hindi na kami nag-encounter ng mga aswang sa aming area. Akala namin tapos na ang problema, pero nagkakamali ka. Noong umaga ng September 3, 1973, nakakuha kami ng emergency call mula sa radio dispatcher. Unit 23, may nangyaring multiple homicide sa Barangay San Jose. Kailangan ninyo na pumunta doon ngayon. Nag-drive kami ni Kulas papunta sa location. Habang nasa daan, nag-usap kami tungkol sa posibilidad na aswang-related ito. Kulas, feeling ko connected ito sa mga sinabi ni Nilo bago siya namatay. Sabi niya, may mga kasama pa siya na hinahanap natin. Pero ilang araw na ang nakakaraan, sagot ni Kulas. Bakit ngayon lang sila gumalaw? Kasi siguro hindi nila agad nalaman na patay na si Nilo o baka nagplan pa sila kung paano tayo aatakihin. Pagdating namin sa crime scene,
Nakita namin na may 3 bahay na involved sa incident. 3 pamilya ang napatay. Lahat-lahat, may 11 tao na namatay. Ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang paraan kung paano sila pinatay. Hindi ordinaryong pagkakapatay na ginagawa ng mga kriminal. Lahat ng mga katawan ay may mga malalim na sugat na obviously galing sa mga malakas na kuko. May mga katawan din na parang kinain ang mga internal organs. Sir, sabi ng isang local police na nandoon nang makarating kami, yung mga witness na nakatira sa kalapit na bahay ay nagsasabi na narinig nila ang mga kakaibang tunog. Anong klase ng tunog? Tanong ko. Mga sigaw daw na hindi galing sa tao. Parang mga sigaw ng mga malalaking hayop at may nakakita rin daw ng mga malalaki na shadow na lumilipat mula sa isang bahay papunta sa susunod. Naging confirmed na ang suspicion ko. Ito ay definitely aswang attack at hindi ordinaryong aswang ang gumawa nito. Para mapatay ang 3 buong pamilya sa isang gabi, kailangan ng maraming malakas na aswang. Habang nag-e-examine ako ng crime scene, nakita ko na may nakasulat sa pader ng isa sa mga bahay. Hindi English o Tagalog, kundi isang ancient na script na familiar sa akin dahil nakita ko na ito dati sa mga aklat ni Lolo. Kulas, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya. Lumapit siya at tingnan ang nakasulat sa pader. Ano yan? Ancient script na ginagamit ng mga high-level na aswang para sa communication. Hindi ko nababasa pero alam ko na ito ay mensahe para sa akin. Kinuha ko ang anting-anting mula sa aking leeg at hinawakan ito habang tinitingnan ang script sa pader. Sa loob ng ilang segundo, nagsimula kong maintindihan ang meaning ng nakasulat. Ano ang sabi? Tanong ni Kul. Sinasabi na alam nila na ako ang pumatay kay Nilo at sinasabi din na kung hindi ako susuko sa kanila, mas marami pa silang mapapatay ng mga innocent na tao. Nakita ko na naging worried si Kul. So, ginagamit nila ang mga innocent people bilang hostage para makuha. Parang ganun nga. Pero hindi ako pwedeng sumuko sa kanila dahil kung gagawin ko yon, patuloy pa rin nilang papapatay ang mga tao. Nag-investigate pa kami sa buong area at nakakuha kami ng mas maraming information tungkol sa mga aswang na gumawa ng crime na ito. Base sa mga tracks na nakita namin sa lupa, may mga 6 o 7 aswang na involved sa attack. Lahat sila ay malalaki at base sa depth ng mga tracks, mas malakas pa sila kaysa sa mga normal na aswang na nakita namin. May nakita din kaming isang piece of cloth na hindi galing sa mga victim. Red na cloth na may kakaibang amoy. Amoy na familiar sa akin dahil naamoy ko na ito dati kapag may malakas na aswang na malapit. Jomar, tawag ni Kulas habang nag-examine siya ng isang parte ng crime scene. Halika di. Lumapit ako sa kanya at ipinakita niya sa akin ang isang footprint sa lupa na mas maliit kaysa sa mga iba. Hindi ito galing sa victim at hindi rin ito galing sa mga malalaking aswang na gumawa ng attack. Ito ay galing kay Gudo, sabi ko pagkakita ko sa footprint. Sigurado ka? Oo, ito yung exact na size ng paa niya at makikita mo yung specific na mark sa heel na nakita ko dati. Ibig sabihin, kasama ni Gudo ang mga aswang na gumawa nito. Hindi lang kasama, siya ang nag-guide sa kanila. Siya ang nag-identify ng mga target at siya ang nag-provide ng information tungkol sa mga pamilyang napatay. Naging mas galit ako kay Gudo kaysa sa mga aswang na aktual na gumawa ng crime. Ginagamit niya ang posisyon niya bilang local aswang para tulungan ang mga outsider na pumatay ng mga innocent na tao. Kulas, kailangan natin hanapin si Gudo, sabi ko. Siya ang key para makuha natin ang mga aswang na gumawa nito. Pero hindi ba delikado na i-trust ulit natin si Gudo? Nag-betray na siya sa atin dati. Hindi natin siya iti-trust. Kukunin natin siya at pipiliitin nating mag-confess kung nasaan ang mga kasama niya. Bumalik kami sa cave kung saan dating nakatira si Gudo. Pero wala na siya doon. May mga signs na recently niyang inabandon ang lugar. May mga natitrang pagkain at mga personal belonging. Pero obvious na nagmamadali siyang Nag-expand kami ng search sa buong area at nakakuha kami ng information mula sa mga local residents na nakakita sa isang suspicious na grupo ng mga tao na lumipat sa isang abandoned na farm na malayo pa sa kabundukan. Yung mga taong nakita ninyo, ilan sila? Tanong ko sa witness. Mga 10 po, sir. Lahat sila ay mga lalaki at mga makakayad na sila. May mga daladalang malalaking sako at may mga sasakyan din sila na ginagamit para mag-transport ng mga gamit. Nakita ninyo ba kung sino ang leader nila? May isang matandang lalaki na mukhang siya ang nag-uutos sa lahat, pero hindi siya yung pinakamatanda. May isa pang lalaki na mas bata, mga 30 taong gulang, na parang siya ang tunay na nagdedesisyon. Base sa description ng witness, alam ko na hindi si Gudo ang leader ng grupo. May iba pang aswang na mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya.
Nag-drive kami papunta sa abandoned farm na sinabi ng witness. Malayo ito mula sa main road at kailangan namin maglakad ng mga 2 kilometer through dense forest para makaabot doon. Habang naglalakad kami sa forest, ginagamit ko ang anting-anting para mag-detect ng mga aswang sa area. May mga times na nag-react pero hindi consistent. Parang may mga aswang na malapit pero hindi sila stationary. Gumagalaw sila sa paligid. Mukhang may mga patrol sila. Bulong ko. Kailangan natin maging extra careful. Nang makalapit kami sa farm, nakita namin na may mga temporary structures na ginawa doon. Hindi permanent na mga bahay, kundi mga tent at mga temporary shelter na obviously ginawa para sa short-term na pagstay. May mga bonfire din na nakaset up sa paligid at may mga nakasabit na karne sa mga kahoy. Hindi ordinaryong karne ng mga hayop, kundi mga karne na mukhang galing sa mga tao. Jesus, bulong ni Kulas. Kumakain talaga sila ng human flesh. Kaya nga kailangan natin patayin sila, sagot ko. Hindi sila ordinaryong kriminal na pwedeng ma-arrest at ma-jail. Sila ay mga monsters na kailangan patayin. Nag-hide kami sa mga bushes at nag-observe ng mga activities sa farm. May mga 6 na aswang na nakita namin na nagroroam sa paligid. Lahat sila ay naka-human form, pero makikita sa kanilang mata at kilos na hindi sila normal na tao. At sa gitna ng farm, nakita namin si Gudo na nakakasulitan sa isang matandang lalaki na mukhang leader ng grupo. Sigurado ka ba na makakaya ng 2 pulis na iyon na ma-challenge tayo? Tanong ng matandang lalaki kay Gudo. Sir, nakita ko kung gaano kalakas si Jomar Santos, sagot ni Gudo. Napatay niya si Nilo gamit lang ang anting-anting niya. Pero hindi siya immortal. Kung marami tayong mang-a-attack sa kanya ng sabay-sabay, matatalo natin siya. Pero may kasama siyang isang pulis na may mga blessed weapon, sabi ng matandang lalaki. Hindi ba delikado yun para sa amin? Yung mga blessed bullets ay effective sa amin. Pero kung malayo tayo at nag-attack ng mabilis, hindi niya makakahan lahat sa amin. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nila at doon ko na-realize na ginagawa nila ang isang trap para sa amin. Hindi ito random na attacks sa mga innocent people. Ginagawa nila ito para ma-provoke kami na lumabas at makipaglaban sa kanila. Kulas, bulong ko. Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Ano? Ginagawa nila ang mga innocent people bilang bait para makuha tayo. Gusto nila na mag-attack tayo sa kanila pero nakaprepare na sila para sa amin. So ano ang gagawin natin? Nag-isip ako ng mabuti. Alam ko na hindi kami pwedeng mag-retreat at magpabayaan ang mga aswang na ito. Kung hindi namin sila pigilan, mas marami pa silang mapapatay na mga innocent na tao. Pero alam ko rin na delikado para sa amin na mag-attack ng direkta. May plano ako, sabi ko kay Kulas. Pero delikado ito at hindi ko sigurado kung mag-succeed. Ano ang plano? Gagamitin natin ang mismo na strategy na ginagamit nila. Mag-provoke tayo sa kanila na lumabas mula sa secure area nila at doon natin sila aatakihin sa lugar na may advantage tayo. Umalis kami sa farm at bumalik sa main road. Nag-drive kami papunta sa police station at nag-prepare ng mga weapons at supplies na kailangan namin para sa operation. Kinuha namin ang lahat ng blessed bullets na ginawa ni Padre Miguel, mga hand grenades na puno ng holy water at asin, at ilang mga traditional weapons na effective laban sa mga aswang. Pero ang pinaka-impilanting parte ng preparation ay ang pag-enhance ng power ng anting. Gumamit ako ng buong gabi para mag-meditate at mag-connect sa mga espiritu na tumutulong sa aming pamilya. Mga espiritu ng mga ninuno ko, nag-pray ako. Kailangan ko ng mas malakas na lakas para protektahan ang mga innocent na tao sa lugar na ito. Binibigay ko ang aking buhay para sa misyon na ito, pero hinihingi ko sa inyo na tulungan ninyo ako. Sa loob ng mga oras na nag-meditate ako, naramdaman ko na ang power ng anting-anting ay unti-unting lumalaki. Hindi lang ang usual na blue light, kundi may kasamang iba't ibang kulay na nagbibigay ng iba't ibang powers. May red light na nagbibigay ng enhanced strength. May green light na nagbibigay ng enhanced speed. At may white light na nagbibigay ng protection laban sa dark magic. Nang umaga na, ready na kami para sa final operation. Kulas, sabi ko habang nag-loading kami ng mga weapons sa police car. Sigurado ka pa ba na gusto mo akong samahan sa operation na ito? Jomar, ilang beses mo na ako tatanungin yan, sagot niya. Sabi ko na sayo, kasama mo ako hanggang sa huli. Pero ito ay mas delikado kaysa sa lahat ng ginawa natin dati. Hindi tayo sigurado kung mabubuhay tayo sa operasyon na ito. Alam ko, pero alam ko rin na kung hindi natin ginagawa ito, mas marami pang innocent na tao ang mamamatay. Hindi ako pwedeng mabuhay na may ganyang guilt. Nag-drive kami pabalik sa area ng farm, pero hindi kami direktang pumunta doon. Sa halip, nag-park kami sa isang strategic location na malayo mula sa farm, pero may magandang view ng buong area. Ginagamit namin ang binoculars para mag-monitor ng mga activities ng mga aswang. Nakita namin
na mas marami pa silang kasama ngayon. May mga bagong dumating na aswang mula sa ibang lugar. Tingnan mo, sabi ni Kulas habang nakatingin sa binoculars. Yung mga bagong dumating ay mas malaki kaysa sa mga nakita natin dati. Kinuha ko ang binoculars at tingnan ang mga bagong aswang. Totoo nga na mas malaki sila. At base sa aura na nakikita ko gamit ang anting-anting, mas malakas din sila. Kulas, nagbago ang situation. Sabi ko, hindi na sila 6 o 7 aswang. Mga 15 aswang na sila ngayon. 15 aswangs versus 2 natin? Tanong ni Kulas. Parang impossible na ang odds. Hindi impossible, sagot ko. Mahirap, pero hindi impossible. Kailangan lang natin ng tamang strategy. Nag-observe kami ng buong araw para makuha ang patterns ng mga activities ng mga aswang. Nakita namin na may mga specific times na lumalabas sila ng farm para mag-hunt at may mga times din na nag-restay silang lahat sa loob. Sa gabi, may mga 3 aswang na lumalabas para mag-patrol sa paligid ng farm. May mga 2 aswang na nagstay sa entrance at ang mga natitira ay nasa loob ng camp. Ito ang strategy natin, sabi ko kay Kulas. Una, papatayin natin ang 3 nagpatrol. Pangalawa, papatayin natin ang 2 nag-guard sa entrance. Pangatlo, papasok tayo sa camp at doon natin papatayin ang mga natitira. Paano natin papatayin ang 3 nagpatrol nang hindi nila ma-alert ang mga nasa camp? Gagamitin ko ang anting-anting para mag-sneak attack. Ikaw ay magstay sa malayo at mag-provide ng support gamit ang sniper rifle na may blessed bullets. At paano naman natin papatayin ang mga nasa loob ng camp? Doon na ang pinakadelikadong parte. Kailangan natin mag-go in ng sabay-sabay at i-overwhelm sila bago pa nila ma-organize ang defense nila. Naghintay kami hanggang sa gabi para mag-implement ng plan. Nang mag-10 of PM na, nagsimula na ang operation. Ginagamit ko ang enhanced powers ng anting-anting para ma-sneak up sa unang aswang na nagpatrol. Naka-approach ako sa kanya nang hindi niya naramdaman at ginamit ko ang blessed knife para saksakin siya sa likod ng leeg. Namatay siya agad nang hindi nakapagsigaw. Ang pangalawang aswang ay medyo mas alerto pero nagawa-gawa ko pa rin siyang patayin gamit ang parehong teknik. Ang pangatlong aswang ay nakakita sa akin bago ko siya nasaksakan. Pero nakatakbo si Kulas sa magandang position at nakashot siya ng blessed bullet sa ulo ng aswang. Namatay din ito agad. 3 down, 12 to go. Bulong ko kay Kulas sa radio. Lumapit kami sa entrance ng farm at nakita namin ang 2 aswang na nag-guard doon. Mas mahirap sila na ma-approach nang hindi nila kami makikita dahil nakaupo sila sa isang lugar na may magandang view ng paligid. Kulas, kailangan natin sila i-attack ng sabay-sabay, sabi ko sa radio. Roger, on 3, on 3. 1, 2, 3. Sabay kaming lumabas mula sa aming hiding spots. Ginamit ko ang anting-anting para mag-teleport sa likod ng unang aswang habang si Kulas ay nagtutok ng shotgun sa pangalawang aswang. Nakpatay ko ang unang aswang bago pa niya nakagalaw at nakashot si Kulas ng 2 blessed shells sa pangalawang aswang. Namatay din ito agad. 5 down, 10 to go, sabi ko. Pero doon nagsimula ang tunay na problema. Nang pumasok kami sa camp, nakita namin na ang mga natitirang aswang ay hindi natutulog. Naghihintay sila sa amin at mukhang alam na nila na papatay na namin ang mga patrol at guards nila. Welcome Jomar Santos, sabi ng matandang lalaki na nakita naming leader kanina. Finally, nandito ka na. Nakita ko na nakaharang sa amin ang 10 aswang at lahat sila ay nakatransform na sa kanilang true forms. May mga malalaing mga aso, may mga kapre, may mga manananggal, at may mga tikbalang. At sa gitna nila, nakita ko si Gudo na nakatransform din sa kanyang aswang form. Isang malaking aso na may mga mata na kumikinang sa dilim. Ngayon, sabi ng matandang lalaki, makikita mo kung ano ang nangyayari sa mga taong sumusuway sa aming mga klase. Sa sandaling iyon, alam ko na ito na ang final battle ng aming misyon. 10 aswang versus 2 naming. Pero kahit ganun ka-overwhelming ang odds, handa kaming lumaban hanggang sa huling hininga namin.